So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, I'm back. Itong 2024 na to, ibabalik ko kung ano yung dating ako. Hindi naman ganun kagrabe, hindi naman ganun lala, fucked up talaga na putang ina. Parang ako talaga to, di ba? Kahit pa paano, I'll try my best na ibalik yung dating ako. Try ko lang, no? Kasi medyo mahirap na yun, putang ina kaso and all that shit. Ay, nako, parang, ano with that? Pero sige lang, putang ina, dahil syempre, laos na tayo, we need to come back. Now, ito pong video na to ay para kay Cherry White. Alam ko, nakilala nyo to. Everybody knows this one. Kasi ilang milyon ang kanyang followers sa Facebook, etc. etc. Gusto ko lang i-review yung kanyang movement. Kasi ang dami sa akin nag-request. Boss MG, check mo nga ito. Actually, hindi naman talaga ako nag-check dyan sa Cherry. Hindi ko kilala yan, mga boss. Ngayon ko lang po yan nakilala kaninang umaga. That's why ngayon, may idea na ako. Inaral ko yung kanyang ginagawa. And ito yan, real talk to ha. From 1 to 100, real talkin natin to. Masaklap to, putang ina talaga. Napakasakit nito ha. Game ha. Siya yung aspiring Tony Fowler. Alam niyo yan, di ba? Para sa akin. Pero nilagyan niya to ng konting twist. Ang ginawa niya, dahil maitsura siya, may katawan at sumamba sa takilya, ang kanilang content nung Pacboy, yung pangit na vlogger din, di ba? Then yun, tinuloy-tuloy niya na. Sa bandang yan, saludo ko actually sa'yo, Cherry White, no? Kasi syempre, kailangan mo yan. Bakit ba tayong lahat ng nasa social media para ay nandito, di ba? Syempre, para sa pera. Tangina, wag na tayo maging hipokrito dito, putang ina. Yung mga bobong tao na nagsasabi na hindi, tama na ang respeto, putang ina mo. Saan ka, pakailing ka ba ng respeto mo? Sa'yo na yung respeto mo, wag ka na magtrabaho habang buhay ha. Sa'yo na yung respeto mo sa sarili mo at dignidad. Okay? Pero, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-hustle, huwag ka nang gumawa ng kaya na basta, pangawakan mo lang respeto at dignidad, okay yan. Malay mo, babusog kang putang ina ka, di ba? Now, nagtaka tayo. Kasi, syempre, medyo nakita natin na ang mundo nila ay nagka-crumble. Nakita natin lahat, di ba? Syempre, sa mundo din kasi ng social media, mga kahombre ko, mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos tulad ko, may mga nalalaos pero bumabalik, etc. etc. Pero meron ding mga Cherry White mindset na nakakaramdam ng bumababa na ang kanyang views. So, didiskarte yan, syempre. Putangin na. No views equals no money. No money means no honey. So ano ang gagawin ni Cherry White upang maibalik ang dati niyang kinang? Kasi meron ding mga influencers na tulad ni Cherry White na umaasa sa kanyang mga social media accounts, umaasa sa kanyang mga views para kumain. Pero meron din namang mga tulad ko na ginagamit lang ito bilang hobby at para sa link ng kanyang sabong. Di ba? Ganun din naman si Cherry White, I think. Link naman siya ng online casino, di ba? So that's how it goes, man. Kaso lang, because alam niyo, sa totoo lang, mamaya, kwento ko sa inyo why. Now, ang kalaban ng mga influencers ay ang mga viewers. Pag paulit-ulit ang content na ibibigay or i-feed mo sa kanila, tapos ka na, kaibigan. Diba? Sa panahon ngayon, napakadali mo na lang palitan. Kasi yung mga kaya mong gawin, kaya din niyang gawin ng iba. Minsan nga, sa totoo lang, nagugulat ako kasi mas mahusay pa ang kakalabasan nila kesa sa original na sayo. Diba? Bago mangyari yon, inactivate na agad ni Cherry White ang kanyang Cherry White mindset. Putang ina. Kailangan niya nang ipagpalit si Pacboy. Saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part na yun, diba? Kasi yung mga katangian ni Pacboy, meron din si Boy Tapang. Kagandahan pa kay Boy Tapang, may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat na sikat. So ayun nga, ang timpla ng content ni Cherry White. So yun ang kanyang niluto gamit ang kanyang Cherry White mindset.
Anyway, alam nyo lahat. Siya maganda. Ang ka-partner niya or love team niya ay mga kamukha ni Pacboy. So, alam niyo na yun, di ba? Let's don't go there, man. Siyempre, doon siya pumatok eh. Eh di yun ang itutuloy niya, obviously, di ba? Dream niya yan eh. Isang maganda, well, how can I say this? Dream kasi yan, mga ka-hombre ko. Para siyang panaginip ng lahat, di ba? Na yung isang maganda ay napaibig sa isang pangit, tapos nagkatuluyan sila, tapos nagbablog sila ng happily ever after. Actually, di ba, sa totoo lang, bilang Pilipino, that's what you like to see, right? So, yun yung pumatok sa kanya. Tulad ko, ang pumatok sa akin yung pambabash, pangdidis, so pantira ng mga tao, pangmawalang yan. So that's why nandito ako. And ito lang ang ginagawa ko. Kay Cherry White, yung ganun ang pumatok. Yung pumatol siya sa mga pangit, tas gawin niyang karelasyon kuno, scripted nga lang, tas papaniwalain nila yung mga fans nila, yung mga tao, and then dun sila kikita parehas. Matalino sila. Kesa naman wala silang trabaho, di ba? They are good in that. Sa totoo lang. So now, madaming bobo nga lang sa internet. Siguro nasa 70%. Kung ano ang nakikita nila, iyon ang pinaniniwalaan nila. Pag nakita nila nag-flex ng konting cellphone, let's see, diba? Magagarang sasakyan, malalaking bahay, automatic mayaman na yan sa kanila. Diba? Kasi sa mga mata ng mga manonood, ganun yon. Basta nagpakita ka ng mga ganyan, sure mayaman ka na. Hindi man lang nila chinek. Second hand ba yung cellphone? Brand new ba yung cellphone? Hindi man lang nila chinek, sa'yo ba yung kotse? O pinahiram lang sa'yo? O nagpa-picture ka lang dyan? Alam mo yun, that's very much possible. Lalo na sa mga influencers. Yung bahay ba? Owned ba yan? O rental? Hindi mo na rin alam. Basta para sa'yo, rich ang vlogger. Palakpakan ang mga bobong yan. Umere lang talaga. Tumrending lang. Okay lang yan, mga kahombre ko. Kahit pekeng mga LV, Gucci, papatusin. Tas ikwekwento nila sa mga vlog nila na original daw lahat yon. Ganon talaga, di ba? Real talk yan.